Tunay na ang Diyos ay napakabuti po sa ating buhay. Amen. Kaya pinupuri ko siya at pinapasalamatan. Minsan, may mga human error na nangyayari po sa atin kahit gaano kaingat. Wala po yung sasakyan po namin dito. Kasi nga, nabangga po. Nag-drive po kasi ako ng maghapon, dalawa kami ni AJ. Tapos ako yung pinag-drive niya kasi puyat yan eh. Tapos sa season po kami, alam niyo ba yung yung bundok po doon na Dumon Elementary School, doon po kami pumunta. Ako po nag-drive, masikip po yung daanan. Pero after nun, pumunta po kami ng Villasis ata nun, or Ordaneta, Binalonan, gano'n. Ako lang nag-drive. Tapos nung pag-uwi namin, okay naman. Tapos nung pag-park ko na po, nag-park na po kami doon sa bahay. Doon sa may nagpa-parkingan po namin. Na-excite po ako kasi si Sister Jelly. Kasi binabalit yung sa bigas po kasi, nandyan na binalita niya. Tapos bumaba ako. Yun pala naka-neutral. Tapos naka-open yung door doon sa driver's seat. Tapos biglang umatras, hindi namin nahabol. Tapos yung sa may niya, yung poste, nakuha niya natamaan yung pintuan. Tapos basag yung salamin niya. Buti nilang, nung nag-collapse yun, natapunan talaga yung sasakyan. Tapos himala, ang iningatan ko ng Diyos yung mahal. Kasi yung sa windshield, mahal po yun. Ngayon, ang na-damage lang yung dun sa may side. Tapos pati yung side mirror, sobrang mahal din po yun. Kaya, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon dahil yung mga mahal, yun yung hiningatan niya. Ngayon, sabi ko dun sa pinsan ko, magkano kaya gagastusin ko na naman dito insan? Sabi ko, hindi, mga 5,000 lang yan. Sabi niya kasi, yun pala, nung in-estimate na niya doon kasi kinuha nila dyan sa sa parkingan namin nung sabi niya, insan 10,000 lahat ito kasi sobrang damage yung sa may pintuan niya na talagang na-force na matatanggal. Hindi kasi maisara yun eh. At tapos, ayun, purihin ng Panginoon dahil hanggang doon lang, 10,000, hindi ako magagastos ng 65,000, gano'n. Kaya, mabuti po ang ating Panginoon naman, sabi ko kasi, sobrang sa pag-iingat po niya. Doon po ako nagaling doon lang sa parkingan, hindi doon sa highway. Ganon. Tapos may mga may mga driver din na minsan nagdadrive ka na sa right way ka, tapos ka nila, doon ka, basta yung kalooban mo lang, dire-diretso lang yung way mo, wala kang doon. Purihin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan po. Ngayon po, may i-share po sana ako sa inyo na testimony po ni Auntie Warden. Nag-record po siya. Nipe-play po ni Brother Gideon. Purihin ang Panginoon. Okay. Si Warden Capole from Tegran, Iran, at Auntie ni Eden Bernites Ogol. Gusto ko pong i-share ang testimony na naging experience ko. Last week po ay naoperahan po ako through laparoscopy at na-confine ako sa hospital. Last week ng Thursday, it was 11 of April. At alam ko yung operasyon ay medyo delikado kasi naalisin yung aking matres dahil para may malignant yung aking matres. But hindi po ako natakot kasi alam ko na ang Panginoon ay nasa akin at nagdagdas ako sa Panginoon. Then it was 10:30 in the morning nung
nag-surgery. Tapos, natapos nang nagising ako ng 3:30 in the afternoon. Nung wala na yung anesthesia. Pero, nag-chill ako ng sobra. Na talagang hindi normal yung pag-chill ko. Tapos, kinuha nila yung blood pressure ko. It was 18. Yung taas, super taas. Para ako magkukumbulsyon. Kaya nung tinanong nilang doktor ko kung anong gagawin nila, sabi nila, dalhin ako agad sa CCU, emergency. Yung asawa ko naman, naghihintay doon sa labas ng operating room. Tapos tinakbo ako ng mga nurses sa CCU, kaya yung asawa ko natakot siya. At umiiyak ko, sabi ng aking daughter-in-law na nandoon din. Kasi kala nila kung ano ang mangyayari sa akin. Pero ako naman, wala naman ako mag-feel. Kasi parang, wala na. Nung nandun ako sa CCU, sa time natin, ginawa nila ang nakakaya nila na ginababa ang aking blood pressure at pinupul ay yung pag-chichip ko, nawala din yung taon. Alam ko ang Panginoon, mabait, at binigyan pa ako ng pag-aasang magbuhay dito sa mundo. Kaya, dapat magtiwala tayo mga kapatid sa Panginoon. At tayo hindi mawawala ng pag-asa kahit na anong pagsubok ng ating Panginoon sa atin. Kaya nagpapasalamat ako at nagre-recover na rin ako ngayon. At maniwala kayo, wala akong naramdamang sakit. Wala talaga akong naramdamang sakit sa awa ng Panginoon. Ngayon nagre-recover ako bukas, check up ako. Pero alam ko, makakapagtrabaho na ako sa opisina this week kasi alam ko ang Panginoon ang mahal ng lahat. Hindi lang ako ang mahal ng Panginoon, kundi rin kayo. Kaya magtiwala lang tayo sa Panginoon. Siya ang pinakamataas at He's really almighty. So God bless us all. Maraming salamat.